Ah, bulwagan ni Yama. Lagot na! Patay na talaga ako. Preso Liluo, alam mo ba ang iyong kasalanan? Kasalanan? Ano-anong kasalanan po ba? Nagawa mo pang magdahilan. Basahin ang mga sakdal. Preso Liluo. Taon ng kuneho, buwan ng kabayo. Ipinanganak sa araw ng kambing, oras ng dragon. 7 taon ay nagmura. 8 taon ay nagnakaw. 9 na taon ay nakipag-away. 10 taon ay nagdulot ng kapansanan. At pagtanda ay sa pilitang kumuha ng mga babae, pumatay at nanunog. Gumawa ng lahat ng kasamaan. Oo. Preso Liluo, ang iyong kasalanan ay napakabigat. Halikayo. Itapon si Liluo sa impyerno ng kumukulong langis. 300 taon na hindi makakaalis. 300 taon. Habang buhay na hindi makakaalis. Teka, nagkakamali kayo. Hindi ako nagnakaw, hindi ako nanakit ng babae. Wala akong ginawang krimen. Isa lang akong delivery rider, inosente ako. Hindi ako masamang tao, hindi rin ako magnanakaw. Wala akong ginawang krimen, delivery rider lang ako, napagbintangan lang ako. Nagagawa mo pang magsinungaling. Hindi ko ginawa ang mga krimeng yan, baka nagkakamali lang kayo. Ha, masyado kang madaldal. Halikayo, putulin ang dila niya. Banal na proteksyon. May dalawa palang tao na pareho ang pangalan at pareho rin ang kaarawan. Pakawalan siya agad. Siya ay isang mabuting tao sa 9 na buhay. Mapapabilang siya sa hanay ng mga Diyos. Sabi ko na nga ba, nagkamali talaga kayo? Mapagkawanggawang lipasensya na sa hirap na dinanas mo. Parurusahan ko sila ng matindi. Isang pagkakamali lang ito. Mapagkawanggawangli. Kapag nasa hanay ng mga Diyos ka na, ilihim mo sana ito. Ibabalik na kita sa mundo ng mga buhay. Tuloy po kayo. Naihi ako sa takot. Akala nyo ba mapapatawad ko kayo ng ganoon lang? Kinuha nyo ako basta-basta. Tapos palalayain lang. Ganito ba talaga magtrabaho? Sa kabilang buhay. Kukuha na lang basta at ibabalik na lang basta. Kayong mga taga, kabilang buhay. Ganito ba kayo magtrabaho? Tama ang sinabi ni Mapagkawanggawang Li. Ano ba ang iyong hiling? Ay naku! Matanda na ang mga magulang ko. Sana ay madagdagan ang buhay nila. Madaling pag-usapan yan. Dadagdagan ng 20 years ang iyong ama at ina. Hindi masama. Pero hindi pa sapat. Kami ng aking girlfriend na si Zhang Nuo kahit papaano ay dapat madagdagan ng ilang dekada pa ay oo nga pala pati ang aking biyenan. May sakit ang isa niyang bato. Dapat ay pagalingin mo siya. Ay naku, ang aking girlfriend ay mahilig sa mga villa sa takdang panahon ay. Bigyan mo ako ng isa. Gustong gusto ko ang mga sports car, bigyan mo rin ako ng isa para gamitin sa aking kasal. Lapastangan. Akala mo ba ay takot sa iyo ang Panginoong ito? Huwag kang magalit, mapag-uusapan naman ang lahat. Halikayo at ang batang ito ay palayasin sa kabilang buhay. Ay, teka lang. Sandali lang. Mapag-uusapan naman ang lahat ay sige na pag-usapan natin. Kailangang abisuhan ang ibang mga hari ng impyerno. Hindi ito dapat makarating sa kalangitan. Kukontakin ng Panginoong ito ang mundong banal ng immortal. Ito nasaan na ba ito? Pag-usapan natin ito ng maayos. Ay, masyadong nakakatakot ang panaginip na iyon. Hindi ba ito ang salamin na binasag ng hari ng impyerno? Posible kayang pumunta talaga ako sa kabilang buhay? Hindi ba ito ang salamin na ibinato sa akin ng hari ng impyerno? Kaya ba? Pumunta talaga ako sa kabilang buhay? Huwag kang lalapit, huwag kang lalapit. Huwag. May sasakyan.
Ay, wala namang nagbago rito. Baka naman nauntog ang ulo ko sa aksidente. Kaya naghahalusinate ako. Makauwi na nga muna para magpahinga. Chang'e ng palasyo ng Guanghan. Wala nang carrot para ipakain sa kuneho. Gutom na ang kuneho. Hemp! Chang'e pa raw. Kung ikaw si Chang'e, ako naman si Wugang. Manghahabing diwata. Nedja. Daji. Haring gininto ang sungay. Ito. Uso na ba ngayon ang gumamit ng pangalan ng mga Diyos? Ay, mayroon pa ritong tinatawag na Inang Reyna Wangmu. Magsisimula na ang handaan ng Milokoton. Ang mga damit na gawa ng manghahabing diwata pare-pareho lang taon-taon, mukhang walang buhay, pati na rin si Guanyin. Laging nakasuot ng puting palda. Ang mga taong hindi nakakaalam, iisiping ginagaya natin ang mundo ng mga tao at nagdaraos ng lamay. Ay, paano kaya mapapasuot ang mga diwata ng mas masiglang mga damit? Grabe. Ganito na ba kaprofesyonal ang mga manloloko ngayon? Bagong uri ng panloloko. Naku, titingnan ko nga kung paano ka manloloko. Ay, madali lang naman yan. Magsuot lang ng medyas at JK, ayos na. Medyas at JK. Ano ang mga bagay na ito? Maaari ko bang itanong kasamang Lee? Galing ba ang medyas na ito sa kuweba ng mga gagamba? At ano naman itong JK? Ha, grabe talaga. Nagpapanggap ka pa, ha? Akala mo talaga ikaw si Inang Reyna Wangmu. Tingnan mo kung paano kita ibubunyag. Akala mo ba talaga ay Inang Reyna Wangmu ka? Tingnan natin kung paano kita mabubuko. Itong Inang Reyna Wangmu na ito. Paano kung ganito? Papadalhan kita ng litrato, bumili ka ng katulad nito, isuot mo at ipakita sa akin. Kapag ayos na sasabihin ko sa iyo kung ano ang medyas at JK. Mukhang maganda iyan. Kung gayon ay salamat kasama sa landas. Tamang-tama, may JK si Nono. Tignan ko lang talaga kapag naipadala ko na ito kung anong gagawin mo. Kamahalan, kapag isinuot ang set na ito, tiyak na ikaw ang pinakamaganda. Hey! Tignan natin ang susunod mong gagawin. Anong klaseng kakaibang damit ito? Halos wala na itong natatakpan. Wag mo akong biruin kasama sa landas. Napakanipis naman ng medyas na ito. At ang palda na ito halos hindi na matakpan ng balakang. Paano ko ba ito maisusuot? Ang hawak niyang damit, bakit kamukhang kamukha ng kinuhaan ko ng litrato? Hey, bakit ang bilis mong nabili iyan? Bakit ko pa kailangan bumili? Hindi ba't ipinadala mo ito gamit ang iyong salaming banal? Lalo pang nagiging misteryoso ito, Itsuka. Teka? Ano ito? Bakit nawala ang damit na ito? Posible kayang ang WeChat na ito ay nakakapagpadala talaga ng gamit? Pwede ba talaga ang WeChat na magpadala ng mga gamit? Grabe naman. Totoo nga talaga ito. Hindi pa naginip ang pagpunta sa kabilang buhay. Ang cellphone ko at ang salamin ng hari ng impyerno ay nagsama, hindi rin ito isang guni-guni. Ibig sabihin si Inang Reyna Wangmu ay totoo rin pala. Trinato ka ng ang marangal na ito ng may galang? Ngunit ginamit mo ang bastos at malaswang damit na ito. Para pa ulit-ulit akong bastusin ngayong araw na ito, ipapatikim ko sa iyo ang bagsik ng ginintuang ina ng Yauchi. Ay hindi po, teka, kamahalan, patawad po, kamahalan ay hindi. Wala akong kasalanan, kamahalan. Akala ko kasi kanina ay hindi ka totoo. Ang damit na ito ay talagang para sa mga dalaga na mahilig silang magsuot nito. Kalokohan ang sinasabi mo. Ang marangal na ito ang pinuno ng mga diwata.
Hindi mo ako basta-basta mababastos. Sisiguraduhin kong ikaw na bastos na lalaki ay maglalaho ang kaluluwa. Teka. Kamahalan, maawa po kayo, maayos na damit naman talaga ito. Bago sumapit ang oras ng Shen, gagawin kitang naging abo. Oras ng Shen. Bago mag alas 5 ng hapon. Alas 4:50 na ngayon, sa loob ng 10 minuto ay mamamatay na ako. Teka, naku. Teka, naku Naku, ay. Gigibain ba nito ang bahay? Buti na lang mabilis ako. Ligtas na siguro ako rito. Teka. Aray? Kagagawa nito ni Inang Wang mo. Hindi pa siya nakakita ng modernong damit. Kailangan kong humanap ng naka-JK para makita niya. Baka sakaling patawarin niya ako. Grabe naman. Talagang gusto niya akong patayin. Aray ko. Hello. Yung maliit na ulap kanina. Ginawa na akong ganito. Ngayong napakalaki na nito. Patay na talaga ako kapag tinamaan pa. Sagutin mo na, bilis. Magandang dilag tulong naman, hayaan mo akong kumuha ng litrato mo. Kundi ay tatamaan ako ng ulap sa taas at mamamatay na ako. Anong ulap ba? Naka-livestream kaya ako rito, anong balak mo? Kagalang-galang na Wang mo, tingnan niyo po, hindi po ako nagsisinungaling, itigil niyo na po ang inyong kapangyarihan. Baliw ka ba? Mamamatay na naman ako. Mamamatay na naman ako. Kaya naman pala, ang ganda at ang bata tignan ng kasuotang ito. Mukhang nagkamali ako ng tingin kay Kasamang Lee. Naku po. Ano bang kasalanan ang ginawa ko sa past life ko? Para mamatay lang sa tama ng kidlat? Tapos na ako? Ngayon ay talagang mapupunta na ako sa impyerno. Nawala na ang mga ulap. Hindi ako namatay. Nagdusa ka kasama sa landas? Ang kasuotang ito ay tugma sa kagustuhan ng marangal na ito. Bibigyan kita ng isang mahiwagang milokoton na makapagpapagaling sa iyong mga sugat bilang pasasalamat, malapit na ang piging ng milokoton. Inaanyayahan kitang dumalo rito. Sige. Salamat, Inang Reyna Wang Mu. Gusto ko sanang pumunta, pero hindi ako makakaakyat doon. Salamat kasama sa landas.
Talagang mahiwaga ang Milokotong ito. Dahil nakakakonekta ang WeChat sa kalangitan. Kailangan ko nang maghanap muli ng mga Diyos para makakuha ng mga kayamanan. Grabe! Ang daming Diyos. Erlangsen. Maraming gamit ang Diyos na to. Tingnan natin ang pinadala niya. Hi! Itong si Xiao Tianquan ay naglalandi tahol ng tahol sa bahay. Hi! May kailangan pa ako kay Diwatang Chang'e. Wala akong oras maglakad ng aso. Nakakainis talaga. Maglakad ng aso? Madali lang yan. Kasamang yang, pwede kitang tulungan. Bayaran mo na lang ako. Salamat sa tulong mo kasamang Lee. May kapalit itong maganda. Ito ang mahiwagang mata para sa iyo. May pabuya pa pagkatapos. Ay! Grabe, ganito pala si Xiao Tianquan. Mayroon nga siyang mata. Hindi ko alam kung para saan ang matang ito. Walang kwenta to. Palpak na mahika ng amo ko. Dapat sana ay mata ng langit para makita ang mundo. Ngayon ay pang-detect na lang ng peke. Sino? Sino ang nagsasalita? Ako ang iyong ninunong Xiao Tian. Grabe. Nagsasalita pala ang aso. Hemp, ikaw ang aso. Ito ay banal na tinig. Wala kang galang. Tawagin mo akong ninuno. Kapag natuwa ako, bibigyan kita ng pabuya. Sige nga, tawagin mo ako. Ninuno. Ninuno. Hoy bata, itaar mo ang ninuno sa mundong ito. Lahat ng masarap at masaya, pati mga babaeng aso hanapin mo. Sige, ninuno. Maghintay lang po kayo, ha? Lilu, nababaliw ka na ba? Tinatawag mong ninuno ang aso? No, hindi mo alam. Ito ang banal na Xiao Tianquan, hindi ito ordinaryong aso. Hindi ordinaryong aso. Tingin ko mas masahol ka pa sa aso. Ako, Nasa ospital lang Mako? Naglalaro ka lang sa aso? Bakit ba ako nagkaroon ng walang kwentang boyfriend? Hindi ka man lang makatulong? nasa ospital si tita. Hindi ko alam. Kung may maitutulong ako, gagawin ko ang lahat. Sige. May kailangan akong ipagawa. Sumama ka sa ospital? Tara! Tita, Narito na si Liluo. Sira ang bato ni tita sa kanan. Kung gagaling man siya, ay nakadepende sa iyo. huwag po kayong mag-alala, tita. Kahit ibenta ko pa lahat, ipon ko ang pambayad sa gamot. Ito ang resulta ng matching, tingnan mo muna ito. Ikaw at si Dafu ay parehong match. Ibenta mo na agad ang bahay para sa pambayad sa transplant. Salamat sa iyo, Dafu. Huwag kang mag-alala pagkatapos magpahinga ka lang ng mabuti. Ako na ang bahala sa pera, bayaw. Liluo, bata pa ang kapatid ko. Paano niya ibibigay ang bato niya? Bilang boyfriend ko, hindi lang pera ang ibibigay mo, kundi pati ang bato mo. Liluo, napakabata pa ng kapatid ko, paano gagamitin ang bato niya? Bilang boyfriend ko, hindi lang pera ang ibibigay mo, kundi pati na rin ang bato mo? Gamitin ang bato ko. Bakit? Ayaw mo ba? Pinapadonate lang ang bato mo? Dami mo pang dahilan, lalaki ka ba talaga? Bulag yata ako para piliin ka? Liluo, wala ka talagang pananagutan. Anong pinagkaiba ng biyanan sa ina? Ang pagbigay ng bato sa iyong ina ay tungkulin mo dapat. Hindi kailangan ng transplant sa ganyan. Dahil magalang kang tumawag sa ninuno, tutulungan kita. Ang dumi ng immortal na ito ay isang gamot sa lahat. Na gamot na himala. Ninuno, totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre, sa kalangitan ay puro eliksir ang kinakain ko. Kaya ang dumi ko ay gamot na himala. Saktong 1,000 taon na akong hindi dumi-dumi. Kaya swerte mo ngayong araw. Tunawin mo lang ang dumi sa tubig. Inumin ito at gagaling ka agad. Magdodonate ka ba o hindi? Hindi na kailangan ng transplant. May mabisang gamot ako para kay tita. Sabi ng doktor, sa sakit sa bato, ay walang mabisang gamot. Ikaw na may sakit na nga ay takot pang pumunta sa ospital dahil sa hirap saan ka kukuha ng mabisang gamot. Ipalabas mo sa kanya. Tignan natin ang sasabihin niya kung wala. Sige, bigyan niyo ako ng isang mangkok na tubig. Ito na ang mabisang gamot.
ito ang mabisang gamot. Ikaw, pinapakain mo ba ng dumi ng aso ang mako? Ito ang banal na hayop na si Xiao Tianquan. Kumakain siya ng eliksir araw-araw, ang dumi niya ay gamot na himala na gamot sa lahat. Tita, tikman nyo para malaman nyo. Baliw ka ba? May Xiao Tianquan at eliksir ka pang nalalaman. Ayaw mo lang magbigay ng bato kaya ka nagdadahilan. Niloloko mo ba kami? Anong sakit ang mapapagaling ng dumi na to? Sinasabi ko ang totoo. Ma, gising na po, ma. Kung hindi kayo naniniwala, sumama kayo. Hoy, ma, gising na mama. Gumising ka po. Ma, gising na po. Anong nangyari sa mamo? Cancer. Marami na kaming napuntahang ospital. Pero sabi nila ay wala na raw silang magagawa. May mabisang gamot ako rito. Baka gusto mong subukan ko. Talaga? Maraming salamat po sa inyo. Gagamit ng dumi ng aso para magligtas? Nasisiraan na talaga ng bait si Liluo? Ano? Dumi ng aso? Ang nasa loob ng mangkok mo ay dumi ng aso na binabad sa tubig. Niloloko ka lang niya. Kung niloloko ko man kayo, malalaman natin agad ang totoo. Sige. Naniniwala ako sa inyo. Liluo, itigil mo na ang pagpapanggap. Ang dumi ay dumi lang, hindi yan makakapagligtas ng tao. Titingnan ko kung paano ka pa aarte mamaya. Ubo, ubo, ubo. Ubo, ubo, ubo. Ma, gising ka na, ma. Buhay nga siya. Paano nangyari yung tae lang naman ng aso to? Malinaw na ang paningin ko at wala na ring masakit sa katawan ko. Ma, dahil ito sa mabisang gamot ni Ginoong Lee kaya ka gumaling. Ay nako. Maraming salamat po aking tagapagligtas. Tumayo na po kayo. Magpa-check up na po muna kayo. Sige po, magpapa-check up na kami ngayon. Maraming salamat po. Ngayon, naniniwala na ba kayo? Sa nobela lang naman ang Xiao Tianquan. Paano naman yon magkakatotoo? Alam ko na, mga bayaran lang ang dalawang yon. Ang galing mo, Liluo. Pati ako niloloko mo na ngayon. Kung hindi kayo naniniwala, sumama kayo para makita ang resulta. Siguradong magkasabwat kayo. Peke rin ang resulta ng check-up. Liluo, huwag ka nang magpanggap. Ngayong araw pumili ka mag-donate ng kidney o maghiwalay na tayo. Sige, maghiwalay na tayo. Kailanman ay hindi mo ako nirespeto. Tugma rin naman ang sarili mong kapatid, bakit hindi siya ang pagdonatin mo? Hindi ko akalaing ganyan kasama ang puso mo. Simula sa araw na ito, wala na tayong anumang ugnayan. Ang galing. Sabi ng doktor, ang mga selulang cancer mo ay naglahong lahat. Hindi lang yon, pati ang dati kong pilay na binti ay gumaling. Himala talaga ang gamot ni Ginoong Lee. Dapat tayong magpasalamat sa kanya. Oo. Ahahaha. Totoo ngang mayroon siyang mabisang gamot sa cancer. May pag-asa na si Papa. Gamitin ang lahat ng impluensya ng pamilyang Gu para mahanap si Liluo. Hoy ni Nuno, binili ko lahat ng hiling mo, iyong mabaho pero masarap. Heto, tikman mo itong stinky tofu. Hindi naman ito mabaho. Iba naman, iba naman. Tikman mo itong durian. Durian, naku. May kaunting amoy na ito. Pati kulay at tekstura ay hawig, pero hindi pa rin sapat ang baho. Ito lang ang mga pagkaing mabaho pero masarap. Aw, aw, aw. Ako na lang ang maghahanap. Tara, ituturo ko ang daan. Diretso lang, tuloy-tuloy lang. Hoy, sandali ni Nuno, dahan-dahan lang. Teka lang. Hehe, andito mismo. Ni Nuno, mali yata ang itinuro mo. Banyo ito, walang pagkain dito. Dito nga, ako, 1,000 taon na akong hindi nakakakain ito. Ibaba mo na ako, kakain na ako ng marami. Hindi ito pwedeng kainin ni Nuno. Kung ipipilit mo talaga, kukuhanan kita ng video at isesend ko kay Erlang Shen. Huwag. Kapag nalaman ni Erlang, malalagot ang mga paa ko at saka nagbibiro lang ako. Bakit ko naman kakainin ang duming iyan? Ay, ganyan nga. Ni Nuno, dadalhin kita sa masayang lugar. Tara na. Hello? Binibini, may balita na kay Manggagamot Liluo. Nasaan siya? Nakita siya malapit sa lungsod ng mga Antigo. Sige, ihanda ang sasakyan para kay Manggagamot Lee. Hello? Binibini, may balita na tungkol kay Manggagamot Liluo. Nasaan?
Nakita siya malapit sa lungsod ng mga Antigo. Sige, ihanda agad ang sasakyan. Sunduin natin si Manggagamot Lee. Master Ye, alin ang gusto nyo? Tingin lang po kayo. Gusto mo ba akong lokohin gamit ang peking ito? Ay, pasensya na. Kasalanan ko ito. Ang bagay na ito ay dapat nasa basurahan kahapon. Sino ba ang nagligpit nito at inilagay sa istante? Naku, huwag nyo nang pansinin. Pumili na lang po kayo ulit. Liluo? Magkakilala ba kayo? Siya ba? Siya yung asong sunod-sunuran sa akin noon, Liluo? Isang mahirap na tulad mo? Anong ginagawa mo sa tindahan ng Antigo? May alam ka ba sa mga Antigo? Ikaw pala ang mahirap na yan. Umalis ka na agad. Kahit anong bagay dito ay nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Ikaw, ang kaya mo lang bilhin ay ang mga basura sa kahon na ito. Kung aalis man ako o hindi, ano bang pakialam nyo? Hindi kami tumatanggap ng mga mahihirap dito. Kung wala kang pambili, umalis ka na agad. Boss, hindi ko kailangan ng tulong mo. Titingin lang ako mag-isa. Ay naku, bahala ka na. Bahala ka. Ang mga ganyang tao, huwag nyo nang pansinin. Ituloy na natin ang pagpili. Pili na po kayo. Tamang-tama na subukan dito ang mahiwagang mata ni Erlang Shen. Mata ng langit, bukas. Mata ng langit, bukas. Ang baso ay hindi antigo. Mukhang ang mga peke sa mata ng langit ay kulay berde. Master Ye, tingnan niyo po ang pendant na ito. Ang kintab nito. At ang gawa. Mga peke rin ang mga ito. Boss, magkano po ang picture na ito? Ito ay dekalidad na hiyas na hetian. Nagkakahalaga ng $6 million. Hay nako, sabi ko sa iyo, huwag magtanong kung hindi kaya, ha? Doon sa kahon ng basura, $300 ang isa. Pumili ka na lang. Tama ba ang nakikita ko? Sa kahon ng mga basura may totoong antigo pala. Isa itong magandang bagay, pukpukin mo ng martilyo para lumabas ang tunay na anyo nito. Boss, 300 di ba kukunin ko na? I-scan mo na lang ang code. Nandoon ang code. WeChat payment received. Wala ka talagang alam sa mundo. Mula sa kahon ng basura, bumili ka lang ng basura at tuwang-tuwa ka na. Nakikita mo ba ito? Ito ay kay Master Ye, binili lang sa halagang $3 million. Ito ang tinatawag na antigo. Ang binili mo sa $300 ay maituturing lang na mga kalawang na bakal. Ang sa akin ang totoong antigo. Ang sa inyo naman ay isang peke. Ang sa akin ang tunay na antigo. Ang sa inyo ay peke. Uy, hindi ba ito yung itinapon ko na basura lang? Aminin mo, bagay na bagay sa pagkatao mo bilang isang mahirap. Sinuri ko na yan. Peke yan. Sabi ko totoo ito kaya totoo ito. $300 gusto mong bumili ng antigo. Liluo, baka naman nababaliw ka na sa pera? Kung ako sa'yo, kunin mo na ang basurang ito. At lumayas ka na, para hindi ka na mapahiya rito. Iho, bawat peke na nakikita ko ay tinatapon ko sa kahon na ito. Kaya naman ang nasa loob nito ay peke. At ang pinili ni Master Ye ay tiyak na totoo. At saka kung wala kang pera, bakit ka bibili ng antigo? Ang peke ay wala namang halaga sa koleksyon. Ang $300 mo ay ibili mo na lang ng pagkain, mas sulit pa yon. Kung totoo man ito, subukan natin para malaman. Subukan. Paano susubukan? Gamit ang martilyo. Nagkukunwari ka lang. Ang peking gamit ay imitasyon lang kahit pukpukin mo pa basura pa rin yan? Kung basura man ito, malalaman mo na agad.
Ang kampanang ito? Bakit lumaki ng ganito? Hindi ito posible. Ito ba talaga ang ibinenta ko sa iyo na maliit na kampana? Siguradong ikaw iyon gumamit ka ng kung anong paraan pinalitan ng maliit na kampana kanina. Oh, maliit na peke pinalitan ng malaking peke. Basura pa rin naman iyan. Kahit sabihin ko sa inyo ay hindi nyo maiintindihan. Basta ito ay isang tunay na antigo. Matandang Kian, may lumitaw dito na isang pambihirang kayamanan. Halika, tingnan niyo po. Matandang Kian, nandito na kayo, ikaw. Ang mahiwagang mata na ito ay napakahusay. Mukhang kailangang makipag-ugnayan pa sa mga Diyos. Puro kabutihan lang. Walang masama. Anong ipinagmamalaki mo, bata ka? Kahit saan mo pa nakuha ang malaking bagay na ito. Ito ay isa lamang peke. Tama? Isang mahirap na tulad niya, paano siya makakakilala ng tunay na antigo? Tunay. Totoo nga to, tanso na kampana. Halagang $100 million. Totoo nga. Isa nga itong totoong tanso na kampana. Nagkakahalaga ito ng $100 million. Napakabulag ko para hindi makilala ang tunay na hiyas. Paano nangyari iyon? Kanino ang kampanang ito? Akin iyan. Batang kaibigan ito. Maaari mo bang ibigay sa akin? Handa ako magbayad ng $120 million. Sige, wala rin naman itong silbi sa akin. Mabuti naman, ipapadala ko na agad ang pera sa iyo. Matandang Kian, bumili rin ako ng antigo ngayon. Pakitingnan naman kung magkano ang halaga nito. Peke. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Sa negosyo ng antigo kapag nabili na, ay wala nang bawian ng totoo. O peke ay depende sa iyong mata. Hindi ka naman pinilit ng boss na bilhin yon. Kaya, huwag ka nang gumawa ng gulo rito. Opo. Salamat Maestro Kian, natanggap ko na ang $120 million. Aalis na ako. Mag-iingat ka, batang kaibigan. Hanapin mo ako kapag may iba ka pang kayamanan. Liluo, hindi kita mapapatawad. Tara na. Samang yang nailakad ko na ang aso mo, ibabalik ko na siya sa iyo ngayon. Maraming salamat kasamang Lee pagbalik ko galing sa palasyo ng Guanghan. Gagantimpalaan kita ng malaki. Dahil sa kakayahang ito sa WeChat na nakakausap ang mga Diyos, magagawa ko na ang lahat ng gusto ko. Taishang Laojun. Nakakagalit talaga. Tumakas ang batang alalay sa alkimiya. Sinira niya ang lahat ng aking gintong butil. Maglagay ka lang ng CCTV, napakadali lang yan. Teka, may naisip ako. Kasamang Lee, sabihin mo na, ang iyong paraan, gagantimpalaan kita ng malaki. Madali lang, hindi ba't ang salaming banal ay nakakapagpakita ng mga imahe sa loob ng silid ng alkimiya? Maglagay ka pa ng isa pang salamin sa ganoong paraan. Hindi ba't makikita mo na kung nagtatamad-tamara ng mga bata? Napakatalino mo. Kasamang Lee, humahanga ang Panginoong ito. Salamat kasama sa landas. Narito ang isang gintong butil para sa iyo. Gintong butil, malaki ang kikitain ko rito. Liluo? Ano ang balak ninyong gawin? Dakwinin niyo siya. Kayong dalawang hayop. Bakit niyo ako hinuli? Ang kapal ng mukha mong magsalita. Sasabihin ko sa iyo ang totoo? Matagal na kaming magkasama ni Master Ye. Kung hindi dahil sa bato mo, sino ang papansin sa iyo? Hindi ko akalain na sa dami ng tao niyo. Birhen pa pala siya. Ang sarap. Ang kinis, hahaha. Master Ye. Naghiwalay na kami ng hampas lupa na ito. Pakawalan niyo ako. Kinuha ang antigo ko. Ibebenta at tatakas. Walang ganoong kadaling bagay sa mundo. Binili ko ang orasan na yon gamit ang pera ko. Akin iyon dahil ako ang unang nakakita. Ang perang ninakaw niya sa akin, hanapin niyo sa kanya. Hoy, ibalik nyo iyan dahil pera ko iyan. Hahaha.
Pera mo ba? Uy, tawagin mo nga tingnan natin kung sasagot ha. Ano ang password? Hindi ko alam. Tatanungin kita ulit. Ano ang password? Sasabihin ko ulit. Hindi ko alam. Kung ganoon, babaliin ko ang binti mo. Ako si... Gumeng ng pamilyang Go. Anong ginagawa niyo? Manggagamot Lee, ayos ka lang ba? Dakilang manggagamot, ha. Kung siya ay manggagamot, ako naman si Inang Reynawang mo. Ginamit ni Manggagamot Lee ang gamot Diyos para iligtas ang isang may cancer. Nakita ko ito mismo. Binibining Go, kukunin niyo ba siya? Wala akong pakialam kung sino ka. Ito ay si Master Ye ng pamilyang Ye sa Zheng. Umalis ka na kung ayaw mong masaktan? Tumahimik ka, hampas lupa. Siya ang pinakamayamang tao sa Zheng, ang panganay na si Gumeng. Binibining Go, maaari niyo na siyang isama. Ninakaw niya ang pera ko. At sinipa pa ako? Ang panauhin ng pamilyang Go ay hindi dapat apihin. Parehas na tayo. Manggagamot Lee, tara na, may cancer ang tatay ko, ilang araw na siyang walang malay. Pakiusap, iligtas niyo siya, bibigyan kita ng malaking pabuya. Alam ng lahat sa lungsod ng Zheng na ang ulo ng pamilyang Gu ay matulungin mabuti siyang tao. Tiyak na pagagalingin ko siya. Salamat Manggagamot Lee, tara na. Maraming Diyos ang nag-post sa timeline, hindi ba ito ang tanyag na celestial na Gurong Zhang? Makikipag-usap ako, baka may makuha akong impormasyon. Maraming Diyos ang nag-post sa timeline, hindi ba ito ang sikat na si Celestial na Gurong Zhang? Baka may mapala ako kung kakausapin ko siya. Ang langit ay malawak at payapa, ngunit ang aking landas ay humihina na. Hehe, humina ang taoismo nitong mga huling taon at alam ko ang dahilan. Hay, ang landas ng celestial na guro ay naluluoy. Nag-aalala ako ng husto. Pero hindi ko alam ang sanhi pakiusap. Kasamang Lee, turuan mo ako. Marami na akong napuntahang templo nyo, ang iyong mga disipulong apo ay hindi seryoso, naglalagi sila sa labas para sa panloloko at pera. Hindi rin nila sinasamba ang tagapagtatag. Hindi rin sila tumatanggap ng bagong disipulo, kaya huwag kang magtaka kung wala nang nag-aalay. Nagising mo ang aking isipan. Tulungan mo akong parusahan ang mga disipulong apo. Kapag natapos na ang lahat ng ito, bibigyan kita ng malaking pabuya. Walang problema, tatawagan kita kapag nakatagpo ako ng isa. Ako si Jiang Daoling, ng landas ng celestial na guro. Hihintayin ko ang iyong magandang balita. Yun ba ang kaibigan kong si Matandang Zhang ay may problema? Tinutulungan ko lang siyang mag-isip ng paraan. Narinig ko na siya raw si Jiang Daoling, hindi ba isa siyang Diyos, baka may sira ang ulo niya. Hehe, maraming kayamanan si Celestial na Gurong Zhang. Lola, dala ko si Manggagamot Lee. Siya mukha lang siyang bata, kaya ba niyang manggamot? Sinisiguro ko na mapapagaling ko siya. Wala pa ang pinatawag kong Manggagamot Liu. Kaya hayaan muna natin siyang sumubok. Sandali. Hahayaan mo ang estrangherong ito na gamutin si Tito? Gusto mo ba siyang mapahamak? Pinsang lalaki. Ito si Jiang Ping ng bundok ng dragon at tigre, ang celestial na Gurong Zhang. Nagbayad ako ng $20 million para gamutin si Tito. Gu Qianjun, nagdala ka ng pari para gamutin si Papa. Sa tingin ko, ikaw ang gustong mapahamak si Papa. Ako ang namumunong celestial na guro ng landas ng celestial na guro, nagpapaalis ng masamang espiritu at nagpapagaling ng may sakit. Napakadali lang nito sa akin. Ang taong ito ay mukhang isang sanay sa panloloko. Huwag kayong maniniwala sa kanya para hindi lumala ang lagay ng pinuno ng pamilyang Gu. Sa tingin ko, ang taong ito ay isang manloloko na walang alam at laging maingat si Qianjun sa kanyang ginagawa. Ako na ang magpapasya. Ang sakit ng tatay mo ay gagamutin ng celestial na Gurong Zhang. Tuloy po kayo. Lola. Sumama ka sa akin. Tamang-tama ang dating.
Ng pagkakataong ito, hindi ko alam kung ano ang gagawin ng celestial na gurong Zhang kapag nakita ang kanyang disipulong apo na bumaba para lang kumuha ng pera. Celestial na gurong Zhang, nakatagpo ako ng isa sa iyong mga disipulong apo na naghahanap ng pera, na nagpapanggap na namumunong celestial na guro. Ipakita mo sa akin. Lapastangan ang namumunong celestial na guro ay hindi basta-basta bumababa ng bundok. At saka, hindi masamang espiritu ang nasa pasyente. Anong silbi ng pagsunog ng agimat? Ito ang landas ng celestial na guro. Ang selyo ng Yangping. Ang selyong ito ay kayang humarang ng kahit anong mahika. At kapag nakita ang selyong ito, parang ang tagapagtatag mismo ang kaharap. Pakiusap, kasama sa landas. Turuan mo ng leksyon ang suwail na disipulong apo na ito. Tutulungan kitang turuan siya ng leksyon. Pero hindi naman ito pwedeng libre lang. Huwag kang mag-alala. Kasama sa landas may malaking pabuya pagkatapos nito. Sige, deal! Ang iyong dakilang tagapagtatag ang nag-utos sa akin na turuan ka ikaw na suwail na disipulong apo. Inutusan ako ng dakilang tagapagtatag mo na turuan ng leksyon ang suwail na disipulong apo. Lapastangan. Nangahas kang gambalain ang ritual ko at magsalita ng ganyan. Sabi rin ng dakilang tagapagtatag mo, hindi nakapagliligtas ang mga anting-anting kaya itigil mo ang panloloko. Sinong dakilang tagapagtatag? Kapag nagpatuloy ka sa kalokohan mo, babaliin ko ang mga binti mo. Isa ka ngang manloloko. Ang tagapagtatag kong si Zhang Daoling ay naglipad langit na noong 1,000 taon pa. Hindi lang ikaw maging ako ay hindi siya madaling makausap. Ikaw na isang bata pa kapag nagpatuloy ka sa kalokohan. Huwag mo akong sisisihin sa gagawin ko. Hindi mo siya makausap dahil hindi ka seryoso sa pagsasanay at mahina ang iyong kapangyarihan. Ha ha ha. Isang hamak na tulad mo nangahas pang sabihing mahina ang celestial na guro. Mukhang gusto mo nang mamatay. Kinausap na niya si Zhang Daoling sa kotse pa lang. May problema ba talaga ang utak niya? Liluo, kapag nagpatuloy ka, hindi na kita mapoprotektahan. Bata, naiintindihan kong gusto mong sumikat at kumita. Pero ngayon ay binangga mo ang maling tao. Dapat kang magbayad gamit ang iyong buhay. Diyos ng kulog, ibaba ang iyong kapangyarihan. Diyos, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Bata, mamatay ka na. Patawarin niyo po siya, Celestial na Gurong Zhangping. Liluo, humingi ka agad ng tawad sa Celestial na Gurong Zhang. Ay nako! Ayos lang yan. Hangal na bata. Kahit patawarin kita, hindi papayag ang dakilang tagapagtatag ko. Kidlat ng 5 diwa, sundin ang utos ko, bilis. Liluo. Liluo. Nangahas kang kalabanin ang Celestial Master na ito. Ngayon ay naging abo na ang batang ito. Napakahusay talaga ng maestro. Tingnan natin kung sino pa ang magdududa. Mabuti ngang namatay siya. Ikaw naman, Meng-Meng. Bakit ka nagdala ng manloloko para gamutin ang tatay mo? Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ko siya pinapunta, hindi sana siya namatay. Pwe aray ko, sunog na ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Medyo namanhid ang binti ko sa kuryente. Igagalaw-galaw ko lang. Ikaw, tinamaan ka na nga ng kidlat. Bakit parang wala lang sa iyo? Ang dakilang tagapagtatag mong si Zhang Daoling ang nagpadala sa akin para turuan ka. Naniniwala ka na ba ngayon? Imposible. Swerte mo lang iyon kanina. Ngayon ay siguradong patay ka na. Diyos ng kulog, ipakita ang iyong kapangyarihan. Ay bakit pa kailangan gawin ito?
Pakiusap, dakilang tagapagtatag. Zhang Ping, alam mo ba ang iyong kasalanan? Zhang Ping, alam mo ba ang iyong kasalanan? Dakilang tagapagtatag. Nagkamali si Pingping. Nagkamali si Pingping. Sabihin mo sa akin kung saan ka nagkamali. Bilang namumunong celestial na guro, hindi dapat bumaba ng bundok si Pingping ng mag-isa. Lalong hindi dapat gumamit ng anting-anting para mandaya. Pakiusap, parusahan niyo po ako. Dakilang tagapagtatag. Pinagbabawalan kitang bumaba ng bundok habang buhay. Mag-focus sa pag-aaral ng tao. Kumuha ng maraming disipulo at deboto para lumago ang landas ng celestial na guro. Opo. Susunod si Pingping sa inyong utos. Ipababantay kita kay Immortal na Lee. Kapag nagpakitang tao ka, parurusahan kita ng malupit. Hindi mangangahas si Pingping. Hindi po mangangahas si Pingping. Huwag ka nang lumuhod. Nakaalis na ang iyong dakilang tagapagtatag. Batang kaibigan, patawad sa aking inasal kanina. May gusto sana akong itanong. Magtanong ka lang. Pinabantayan ako ng dakilang tagapagtatag kay Immortal na Lee. Itong si Immortal na Lee, siya ba si Tegu Wiley sa mga immortal? Hindi ko alam, yan galingan mo na lang ang trabaho mo. Siguradong may kapangyarihan ang Immortal na yan kahit pa nasa harap mo na siya, hindi mo pa rin siya makikilala? Pinadaan sa iyo ng dakilang tagapagtatag ang mensahe. Ibig sabihin ay malalim ang iyong pundasyon. Maari ka bang maging namumunong celestial na guro ng aming landas? Pinakiusapan ka ng dakilang tagapagtatag. Nakausapin ako na nagpapakitang malalim ang iyong pundasyon. Maari ka bang sumapi sa aming landas ng celestial na guro? Namumunong celestial na guro. Huwag na lang po siguro, sanay na kasi akong maging malaya. Binibininggu. Binibininggu. Ayos ka lang ba? Celestial na gurong Zhang, bakit hindi mo pa pinatay sa kuryente ang basurang ito? Ang batang kaibigang ito ay kaibigan ng aming bundok ng dragon at tigre. Simula ngayon, ang sinumang kakalaban sa kanya ay ituturing ko na ring kaaway. Bakit kayo nakipagkaibigan sa kanya? Celestial na guro, huwag po kayong magpapalinlang sa kanya. Hindi naman talaga ako marunong sa medisina. Heto ang kinuha kong $20 million para sa sakit ng pinuno ng pamilyang Gu. Humanap na lang kayo ng ibang eksperto. Celestial na guro, Ikaw, hindi ba't sabi mo ay magaling siya sa medisina? magsalita ka, anong klaseng pangkukulam ang ginawa mo? Huwag na muna nating pag-usapan iyan, Liluo. Ilabas mo na ang iyong gamot Diyos para iligtas ang tatay ko. Sige. Dakilang manggagamot lang ang mayroon sa mundo. Wala namang tinatawag na gamot Diyos. Huwag kayong maniniwala sa mga kasinungalingan niya. Sa mundong ito ay may dakilang manggagamot lang. Wala namang ganoong gamot Diyos. Huwag kayong makinig sa kanyang kasinungalingan. Dumating na si Manggagamot Liu, sa wakas ay maliligtas na ang pinuno ng pamilya. Ilang dekada na akong nanggagamot. Wala pa akong nakikitang gamot Diyos. Kaya naman wala talagang gamot Diyos sa mundong ito. Kung meron ako, tawagin mo akong gurong nakatatanda. Kung wala, gawin mo ang gusto mo sa akin. Maglalakas loob ka bang makipagpustahan, Manggagamot Liu? Bakit hindi ako maglalakas loob? Pero ang pinakaayaw ko sa buhay ko ay ang ganito, ang mga nagkukunwaring ng gagamot at nagliligtas, ang mga taong manloloko. Kung gusto mong kumilos ako, hindi naman sa hindi pwede. Pero, kailangang palayasin siya. Sinabi na ni Manggagamot Liu na walang gamot Diyos, kaya wala talagang gamot Diyos ang mga katulad mo. Peke lang ang gamot na meron ka. Lumayas ka rito. Alinman sa lumabas ka ng kusa, o ipapalayas kita sa mga tauhan ko. Mayroon talaga akong gamot Diyos, kaya bakit ako lalabas? Hindi solusyon ang pakikipagtalo mo kay Manggagamot Liu. Bakit hindi ka muna lumabas at hayaang magpagaling si Manggagamot Liu? Sige, aalis ako. Huli na. Kung napaaga lang ng ilang minuto, ang aking tusok ni Tai ay maililigtas ang pinuno ng pamilyang Gu
Pero ngayon, wala na tayong magagawa. Huli na. Kung napaaga lang ng ilang minuto, ang aking tusok ni Tai ay maililigtas sana ang pinuno ng pamilyang Gu. Pero ngayon, wala na tayong magagawa pa. Wala na bang ibang paraan? Kung pangalawa ako sa medisina, walang mang-angahas na maging una. Kung hindi ko kaya, wala nang iba pang makakagawa. Ihanda na ang burol. Naku po, Diyos ko po. Ako pang matanda ang maglilibing sa bata. Paanong nangyari iyon? Hindi maari. Siguradong dahil iyon kay yung batang Lee na yun ayaw lumabas. Kaya naantala ang lahat kung hindi na iligtas sana si Tito. Papatayin ko si yung batang Lee na iyon para ipaghiganti si Tito. Sabi ni Liluo may gamot Diyos siya. Hahanapin ko siya ngayon. Walang naniniwala sa akin. Kung kaya ni manggagamot Liu, ayos lang. Itatabi ko na lang ang gintong butil para sa sarili ko. Liluo, nakikiusap ako iligtas mo ang tatay ko. Hindi ba't nandoon si manggagamot Liu? Bakit lumalapit ka pa sa manlolo kong tulad ko? Sabi ni manggagamot Liu, wala nang pag-asa ang tatay ko. Kung mayroon ka talagang gamot Diyos, pakiusap iligtas mo siya. Kung tutulungan mo kami, ako ay pakakasalan kita. Sabi ni manggagamot Liu, wala nang pag-asa si Papa. Kung talagang mayroon kang gamot Diyos, nagmamakaawa ako na iligtas mo siya. Kung papayag kang tumulong, ako ay pakakasalan kita. Hindi na kailangan. Mabuti kang tao, handa akong tulungan ka. Tara na, bilis! Pinaghahanda na kami ni manggagamot Liu sa burol. Talaga bang gagana ang gamot mo? Magtiwala ka sa akin. Manggagamot Liu, wala na ba talagang pag-asa ang anak ko? Matandang matriarka, huwag kayong mag-alala. Kung wala na si Tito, nandito pa ako para sa pamilyang Gu, papatayin ko talaga yung batang Lee para ipaghiganti si Tito. At pamumunuan ko ang pamilyang Gu tungo sa mas malaking tagumpay. Mag-aasawa rin naman si Mengmeng. Sa oras ng pangangailangan, sa iyo pa rin ako aasa bilang apo. Naipamana ang ari-arian sa pamangkin. Sigurado akong ang pinuno ng pamilya ay hindi tututol dito. Lola, Yung taga Lee, hahanapin pa sana kita, hindi ko akalaing kusang lalapit ka. umalis ka riyan, nandito si Liluo para magligtas. Binibining Gu, paulit-ulit ko na itong kinumpirma. Talagang pumanaw na ang pinuno ng pamilyang Gu. Alam kong gusto mo siyang iligtas, pero huwag kang magpapalinlang sa batang ito. Kung manloloko man ako, malalaman nyo kapag sinubukan ko na Kung maililigtas mo si Tito, bibigyan kita ng $50 million at luluhod ako para humingi ng tawad. Pero kung hindi, sasama ka sa libing ni Tito, kakasa ka ba? usapan na yan. O sige, simulan mo na. Gawin mo ang iyong makakaya, kung hindi mo siya mailigtas, gagawa ako ng paraan para makatakas ka. Huwag kang mag-alala. Dahil sa elixir, siguradong magtatagumpay tayo. Kailan tatalab ang gamot na ito? Malay ko ba? Maghintay ka lang muna? Pinapatagal mo lang ang oras, mga tauhan. Itali niyo siya para hindi makatakas. Masusunod po. Ano bang balak ninyong gawin? Huwag kang mag-alala, binibining Gu, siguradong magiging maayos ang lahat. Hindi naman siguro peke ang gamot na ito. Bakit hindi pa rin ito tumatalab? Hindi na mabubuhay ang patay. Hindi naman ito isang elixir. Paano nito mabubuhay ang isang bangkay? Sa huli, wala rin palang napala. Ayoko nang maghintay, wala namang nangyayari. Isa lang siyang manloloko. Gu Qianjun, ano bang ginagawa mo? Gu Qianjun, kailangan ng oras para tumalab ang gamot. Huwag ka nang magdahilan kung hindi siya mabubuhay. Sasama ka sa kanya. Tanggapin mo ang pagkatalo mo. Yung tagali papatayin na kita ngayon din. Huminto kayo. Ipadadala na kita sa kabilang buhay. Huminto ka.
Anak ko, buhay ka na. Maayos lang ako, Ma. Tito. Ano? Tunay ngang muling pagkabuhay ito. Masiglang mukha, buo ang boses. Pinuno ng pamilyang Gu, maaari ko bang suriin ang iyong pulso? Sadyang kamangha-mangha. Napakagaling talaga. Manggagamot Lee, tanggapin mo ang aking paggalang. Ay huwag wala akong junior na kasing tanda mo, Hoy. Master Gu, huwag kang umalis ang pangakong binitawan mo oras na para tuparin ito. Kapatid na Liluo, iniligtas mo ang buhay ko? Ito ay munting pasasalamat pakiusap, huwag mo itong tanggihan. Ito ay isang lungsod ng mga Antigo. Ito ay isang vilya sa tabi ng lawa. Ito ay $300 milyong na cash. Pakiusap, tanggapin mo ito. Maraming salamat, pinuno ng pamilyang Gu. Narito ang $50 milyong. Ito ang $50 milyong. Ayon sa sinabi mo, dapat kang lumuhod habang ibinibigay ito. Isang hamak na tulad mo, hindi karapat-dapat na paluhurin ako. Kung hindi ka luluhod, dagdagan mo pa ng $50 milyong. Tumayo ka na riyan. Tapos na itong kunan. Ikaw. Kumanda ka sa akin. Manggagamot Lee, uminom ka ng tsaa. Heto, uminom po kayo. Manggagamot Leo, may kailangan ka ba? Tingnan mo, may pustahan tayo noon. Ngayong natalo na ako. Hindi ba't ako na ang iyong disipulong apo, gurong nakatatanda? Tanggapin mo ang paggalang ng iyong disipulong apo. Nagbibiro lang ako noon, hindi iyon totoo. Ikaw mismo ang nagsabi ng pustahan, paanong hindi ito bibilangin, gurong nakatatanda? Hintayin mo ako. Sa wakas, natakasan ko rin siya. Tunay ngang dakilang manggagamot. Napakalakas ng kanyang pangangatawan. Ang landas ng celestial na guro ay lalong sumisigla. Bilang pasasalamat sa tulong mo, kasama sa landas. Narito ang agimat ng palit katawan, idikit mo ito sa iyong sarili. Banggitin ang pangalan ng kaaway sa iyong isip. At agad na lilipat pinsala ang lahat sa kanya. Maraming salamat, Celestial na Gurong Zhang. Kung kailangan mo uli ng tulong, tawagan mo lang ako anumang oras. Kanino ko kaya ito gagamitin? Sa aking ex-girlfriend. Aha! Liluwa o Liluwa, ngayon ay katapusan mo na. Jiang Nuo, ikaw na Ye. Hindi ba kayo natatakot sa pamilyang Gu? Ha ha ha. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mismong master ng pamilyang Gu, ang nag-utos na tapusin ka. Gu Qianjun. Niligtas ko ang ulo ng pamilyang Gu. Paano niya nagawang saktan ako? Ha ha ha. Hindi lang yan. Nagbilin din si Master Gu na huwag kang hayaang mamatay ng madali. Isasama ko na rin ang atraso mo sa lungsod ng mga Antigo. Ang taong ito ay kinuha ko pa sa Hilagang Myanmar ang pinakamagaling na doktor para lang kunin ang bato mo. Ha 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 ha. Pagkatapos makuha ang bato mo, dadalhin kanya sa Hilagang Myanmar para malasap mo ang kuryente, kulungan sa tubig, kuha ng dugo at libing ng buhay. Ha 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 ha. Gala-bala na brewu. Ha ha ha. Anong ibig niyang sabihin? Gawain niya ang hindi gumamit ng pampamanhid. Ayos. Ha ha ha. Maya-maya, habang gising na gising ang diwa mo, mararamdaman mo ang iyong balat na hinihiwa ng paunti-unti. At gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Ha 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 ha. Lintik! Mukhang dito na ako matatapos.
Ay, oo nga pala. Ang agimat ng palit katawan mula kay Celestial na Gurong Zhang. Ha 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 ha. Sandali lang. Sandali lang. Naiihi na ako, kailangan ko ng umihi. Kundi hindi nyo na magagamit ang mga bato ko. Ikaw na ang bahala. Jiang Nuo, ikaw na, hampas lupa ka. Kinalaban mo ako, gusto mo na bang mamatay at ikaw rin Zhang Dafu. Lalaki ka ba talaga o ano? Naghahanap ka ng gulo. Master Ye, gusto ko muna bago ang operasyon ay turuan siya ng leksyon. Pati na rin ako. Sige na, saktan niyo ako, akala niyo ba natatakot ako sa inyo? Sige, bilisan nyo. Ang sampal noong nakaraan ay ibabalik ko sa iyo. Ilipat kay Ye Chen. Master Gu. Sino iyan? Hahaha, multo ba iyan? Multo. Multo. Master Ye, anong nangyari sa iyo? Wala lang ito. Bayaw, bakit ang pula ng mukha mo? Ang init naman. Ituloy nyo lang yan? Mainit ba? Siguro dahil sa sobrang gamot nagha-hallucinate na ako. Ang sakit naman. Hindi ka nga tunay na lalaki. Wala kang kalakas-lakas. Ang yabang mo pa rin. Papatayin ka ng suntok ko. Lumabas na naman si Master Ye? Ang pamilya nyo ay mga walang silbi. Hindi man lang masakit. Sabay-sabay natin siyang sipain. Kayong buong pamilya ay mga walang kwenta. Hindi man lang masakit. Sabay-sabay nating sipain siya. Aha. Master Ye? Master Ye, anong nangyari sa'yo? Manugang, aksidente ka bang nadapa? Uy, bakit parang binugbog siya? Ako. Siya. O gusto mo ring lumaban? Kung masama pakiramdam mo ako na. Itigil nyo na ang pagpalo sa kanya. Nasasaktan ang buong katawan ko. Ito paanong nangyari ito? Uy, pero nakakapagtaka talaga. Binugbog natin siya ng todo pero wala man lang siyang galos. Tapos na ba kayo? Oras ko na ngayon. Aha. Sinaktan mo ang anak ko, lalabanan kita. Huwag po. Kapag nasaktan siya, mapupunta ang sugat kay Bayaw. Hindi lang naman si Ye Chen. Si Jiang Dafu rin. Huwag po. Jiang Shufen. Huwag mo akong tawagin. Jiang Nuo. May naisip na ako. Liluo, tingnan mo kung paano kita tuturuan. Bilis, patayin niyo siya. Ang tanga mo naman. One way lang ang lipat pinsala. Hey. Ay, pwede ang kutsilyo. Hindi nasaktan ang taga-hilagang Myanmar. Hindi ko alam ang tunay niyang pangalan, kaya ayos lang siya. Ang iniisip ko kanina ay si Ye Chen. Ha. Sinong nagsabing gumamit ka ng kutsilyo?
Patayin niyo ang tagahilagang Myanmar na yan. Sinong nagsabing gumamit ka ng kutsilyo? Patayin niyo ang tagahilagang Myanmar na iyan. Ahahaha. Aha, gaba-gaba. Golion. Ano ang tunay niyang pangalan? Wudingding. Wudingding. Aha. Beckett. Tagahilagang Myanmar. Hindi ba dalubhasa ka sa pagkuha ng bato? Ngayon ay ipapatikim ko sa iyo? Aha. Gabawa. Patawad. Nagkamali ako. Hindi ko nauulitin. Hindi ko na uulitin. Subukan niyo pang galitin ako. Matutulad kayo sa tagahilagang Myanmar na ito. Layas? Liluo, kikilos na si Master Gu laban sa iyo. Tapos ka na. Tara na, alis na tayo. Yuelao. Pagbati, Immortal, na Li. Sabi ni Immortal, na Lao Jun, ay matalino ka. Ako si Yuelao, ay may hihilingin. Kasama sa landas, sabihin mo? Hay, habang tumatagal ang Immortal, lumalamig ang puso, ang hirap na maging matchmaker. Turuan mo naman ako, paano sila pagtatambalin. Madali lang yan. Kailangan ng interaksyon para magka-spark. May ipapadala ako sa iyong maganda para talaga ito sa pag-ibig. Oh, napakaganda ng nilalaman nito. Tiyak na mapupukaw ang kanilang damdamin. Salamat, kasama sa landas. Ito ang tali ng tadhana bilang pasasalamat. Kapag nahawakan nito ang isa, mabibihag mo ang kanyang puso. Bakit hindi mo ba ako papapasukin? Tuloy ka? Ngayong araw gusto kitang ipagluto para magpasalamat. Akala ko ang isang mayaman at layaw na dalaga ay marunong palang magluto. Kukuha lang ako ng tubig. Marami pa akong kayang gawin. Kalma lang. Kakain lang naman tayo. Ay, nabasa ako. Nandoon ang kwarto, magpalit ka muna doon. Gusto kong tulungan mo akong magbihis. Anong balak mo? Binibining Gu, hindi ba't masyadong mabilis ang takbo natin? Love at first sight kaya mabilis talaga. Aalis na muna ako. Sa iyo na ang lungsod ng mga antigo. Sumama ka sa subasta mamayang hapon para madagdagan ang iyong kaalaman. Sige. Dakilang pantay sa langit. Sawa na ako sa luto ng matandang Diyos ng pagkain, paulit-ulit lang ang ginagawa niya. Mukhang naghahanap ng masarap si Kuya. Matching alam ko na. Tingnan mo kung paano kita makukuha. Maanghang na hipon, tiyak na magugustuhan ito ni Kuya Matching. Hay wala akong ibang maibibigay, kundi ang maraming masasarap na pagkain. Talaga ba dalhin mo rito para matikman ko? Napakasarap nito. Maasahan ka talagang bata ka.
Bibigyan kita ng isang hibla ng aking balahibo. Bunutin mo ito kapag ikaw ay nasa panganib. Magagamit mo ang aking kapangyarihan ng 15 minuto. Sa susunod na may masarap na pagkain, huwag mong kalimutang bigyan ang lolo mo. Huwag mag-alala, dakilang pantay. Magsisimula na ang subasta sa tamang oras. Tamang-tama para subukan ang iyong kapangyarihan. Kumusta po, Master Gu? Ako si Jang Nuo. Magaling. Marunong kang makisama. Master Go, sa auction na ito, ano ba talagang kayamanan ang ibebenta? Nakikita ko na ang mga narito. Ay mga bigatin mula sa mga tanyag na pamilya. Ngayong araw, may isang kayamanang lilitaw. Mayroon akong mga madalas na katrabahong dayuhang mamimili basta makuha ang koleksyong ito anuman ito. Tataas ang halaga nito ng 10 beses. Sabi nila ngayong araw may isang mahalagang kayamanan ang muling lilitaw. Nakatanggap ako ng balita na may bibili nito para ibenta sa ibang bansa. Para mapigilan ang pagkawala ng pambansang kayamanan, kailangan nating makuha ito ngayon. Sige. Liluwo ang isang tulad mong hamak, anong ginagawa mo sa auction? Nandito ka ba para sa mga bigatin, magsilbi ng tsaa at tubig? Ha 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 ha. May alam ka ba sa mga antigo? At naglakas loob kang pumunta rito. Batang kaibigan, nagkita tayong muli. Ang auction na ito ay para sa mga elite. Ang maliit na perang kinita mo noon ay malamang na walang mabibili rito. Pinapayuhan kita. Itabi mo na lang ang pera mo at mamuhay ng maayos. Pinsang babae. Ang basurang ito huwag mo nang dalhin sa mga ganitong lugar kapag napaalis siya mamaya. Mapapahiya lang ang ating pamilyang Gu. Wala kang pakialam kung sino ang isasama ko. Maligayang pagdating sa lahat sa auction na ito, ngayon formal na nating sisimulan ang auction. Matang ginto. Matang ginto. Ang unang item, Plorong Runang Song simula sa $2 million, mag-bid na kayo. Wala kang karanasan sa auction, huwag basta-basta mag-bid. Huwag kang mag-alala. Ang pinakamataas na halaga nito ay $5 million. $2.2 million. $2.4 million. $3 million. May problema sa plorong iyan. Master Gu, tingnan mo ang mahirap na si Liluo, baka hindi man lang marunong magbid. Ha ha ha. Sinong nagsabing hindi magbibid si Liluo? Kahit na totoo ang plorong ito, may lamat ang leeg nito, mababasag din ito agad. At mawawalan ng halaga, wag mong bilhin. Paano mo nalaman? Magtiwala ka sa akin. Isang baguhan na hindi pa nakakita ng antigong gamit ay nagsasabing may lamat ito, bata, may kapalit ang pagsisinungaling mo. Totoo ang sinasabi ko. Mag-ingat kayo sa pagbid. Isang baguhang walang alam. Huwag kang magkalat ng chismis dito. Ang lahat ng item sa auction na ito ay dumaan sa mahigpit na pagsusuri, walang peke o sirang gamit dito, Mr. Liluo. Kapag nag-ingay ka pa, mapipilitan kaming paalisin ka. Paalisin siya. Ilabas siya. Paalisin siya. Paalisin siya. Paalisin siya. Palayasin siya. Palayasin siya. Palayasin siya. Palayasin siya. Palayasin siya. Hindi ako nagsisinungaling. Bakit niyo ako palalayasin? Sige. Papatunayan ko sa iyo para manahimik ka. Ang taong ito ay ang tanyag na dalubhasa sa mga antigo, si Maestro Kian. Hayaan siyang suriin ng mabuti ang plorerang ito kung may lamat ba. At kung wala, lumayas ka na rito. Sinuri ko na itong mabuti. Walang lamat ang porselanang ito. Basura. Lumayas ka na rito ngayon din? Nagbabala lang ako pero pinalayas niyo pa. Kung ganyan kayo, huwag niyo akong sisihin. Liluo, huwag mo na siyang pansinin. Aalis kung walang lamat, ikaw ang nagsabi niyan. Hindi ako pumayag. Ikaw. Bakit hindi mo pa siya paalisin? Hindi naman siya mag-aalok. Sinong nagsabing hindi ako mag-aalok? $4 million. Lintek na marunong ka bang mag-alok, ang laki agad ng dagdag mo? Huwag sumunod kung hindi kaya. Ha, hindi ko raw kaya. Nagdagdag ka ng $1 million, dadagdagan ko ng $1,200,000, $5,200,000. Master Gu, ang plorang ito ay hanggang $5 million lang. Magdagdag ka pa. $5,400,000.
Lintek na balak mo pa akong tapatan. $7 million. Talagang mayaman si Master Gu. Sa iyo na ang porselanang ito. Ang basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat lumaban sa akin. $7 million sa unang pagkakataon. $7 million sa pangalawa. $7 million sa pangatlo. Sige, congratulations kay Mr. Gu Qianjun sa halagang $7 million nakuha niya ang Plorong Runang Song. Hay! Lugi ng $2 million! Hindi lang $2 million ang lugi. Lugi siya ng $7 million. Hindi lang ito $2 milyong na lugi ito ay netong lugi na $7 milyong. Anong pinagsasabi mo hindi mo ako natalo kaya nababaliw ka na? May lamat talaga ang leeg ng Florera. Siguradong mapuputol ito agad. Ang ginawa ko na pagbid ay para lang itaas ang presyo para ipakita ang yaman ni Master Gu. Kahit mahal ang pagkabili sa florang ito, siguradong buo naman ito. Sabi na ni Maestro Kian, walang problema sa florerang ito. Anong tawag dito Oo, pikon na pikon. Bata, huwag mainggit kung walang pera, puro ka lang satsat. Ito'y sa ganyang ugali mo hindi ka yayaman. Totoo ang sinasabi ko. Sige, ipapakita ko sa iyo ngayon na walang lamat ang florerang ito. Papapahiya kita. Ibabawas ang bayad sa VIP account ko. Kalokohan lang pala talaga nasaan ang lamat dito. Sa tingin ko nawawala sa sarili ang mahirap na si Liluo, maayos naman ang florerang ito. Ha. Nasaan ang lamat, nasaan ang sinasabi mong lamat? Mapuputol na ang hawakan. Ano na, baliw ka na ba? Hindi ka na makapagsalita? Tumahimik ka, Gu Qianjun. Liluo, huwag kang magalit. Hindi ako galit. Master Gu, huwag mo nang alugin kapag inalog mo pa. Mapuputol na ang leeg nito. Nagmamayabang ka pa rin ngayon ay talagang papapahiya kita. 3, 2, 1. Ito bakit ito nabasag? Hindi ba dapat ang boteng ito ay matibay? Sinabi ko na sa iyo may lamat ang leeg nito sa sarili nitong bigat, mababasag ito agad, lalo na sa ginagawa mo, lalo na sa pag-alog-alog mo nito. Batang kaibigan, sinuri ko itong mabuti. Wala talaga akong nakitang lamat. Ito ay nakatagong sira, hindi nakikita ng mata. Anong nangyayari sa auction na ito? Niloloko nyo kami sa sirang gamit, ibalik ang pera. Ang lahat ng mga collection sa auction na ito ay dumaan sa mahigpit na pagsusuri, walang magiging problema. At kasama nyo naman si Maestro Kian na sumuri rin. Walang problema ang collection kaya naman. Paumanhin ngunit hindi pwedeng mag-refund. Malinaw na may lamat kaya ito nabasag. Kailangan nyo pong magbigay ng ebidensya. Sinasabi mong may lamat, paano mo mapapatunayan? Gusto mong malaman kung paano? Madali lang. Basta't magbigay galang ka at yumukod sa akin, magsabi ka ng magagandang salita, kapag natuwa ako, ituturo ko sa iyo ang paraan. Ikaw, pakiusap, Guruli, turuan niyo ako. Gu Qianjun, tingnan mo kung paano kita pagtitripan. Pakiusap, Guruli, turuan mo ako. Ano uyang hina ng boses mo, paano kita maririnig ng malinaw? Pakiusap, Guruli, turuan mo ako. Hahaha, uy, ganyan nga dapat. Sa totoo lang, kailangan mo lang gumastos ng ilang daang dollars para bumili ng isang thermal camera para makita ang mga pattern sa leeg nito. Ang Plorong Ru, ang katawan nito ay mas malamig sa paligid habang ang mga pattern sa leeg nito ay may hangin sa loob. Sa loob ng thermal camera, ang temperatura ay magpapakita ng malamig na kulay habang sa mga lamat na ito ay magpapakita ng mainit na kulay. Basag na ang boteng ito ngayon, anong silbi pa ng paraang ito? Nangako lang akong ituturo ang paraan kung may silbi ba ito. Wala na akong pakialam. Ang lakas ng loob mong lokohin, ako $7 milyong lang iyon, baka malaki na iyon para sa isang pulubing tulad mo, pero para sa akin, wala lang iyon. Ang susunod na item ay ang huling tampok sa auction na ito, pakiusap ilabas na ito. Narito na ang pinakahihintay. Ito ay kopya ng prefasyo ng Orchid Pavilion mula sa dinastyang Qing. Akala ko ang huling kayamanang ito ay orihinal, hindi ko inaasahang kopya lang pala ito. Hindi ba't isa lang itong peke? Tama, pagkatapos ng lahat ay kopya lang pala ito. Hindi ba't panloloko lang ito? Maestro Kian, may halaga ba ang ganitong mga kopya? Maaaring hindi nyo alam.
Ang mga kopya ng mga sikat na maestro ay may malaking halaga pa rin. Maliban na lang kung lumitaw ang orihinal. Ang kaligrapiyang ito bilang peke ay may halaga lamang para sa pagtingin. Tulad ng alam ng lahat, ang orihinal na prefasyo sa koleksyon ng Orchid Pavilion ay nawawala na ng 1,000 taon at maaaring nasira na ito. Kaya ang kopyang ito mula sa panahon ng Qing ay tunay na napakakamahal. Malaking kita ito. Mabibili ko ito at maibebenta ng 10 beses sa mga dayuhan. Ang kaligrapiyang ito ay nahanap sa palitsuelas na plorong paang elepante mula sa panahon ng Jin. Ang katawan ng ploro ay mula sa panahon ng Jin at ang suwelas mula sa panahon ng Qing ang susunod na item. Si Wang Shishi ay mula sa panahon ng Jin. Ang katawan ng ploro ay mula rin sa panahon ng Jin. Bakit kailangang palitan ang suwelas sa panahon ng Qing? May kahina-hinala rito. May sikreto nga sa loob ng plorong paang elepante. Kumpara rito, ang kopyang ito ay walang kuwenta talaga. Ang prefasyo sa koleksyon ng Orchid Pavilion na ito, si Gu Qianjun ng pamilyang Gu ay kukunin na ito. Kopya ng prefasyo ng Orchid Pavilion mula sa dinastiyang Qing. Panimulang presyo ay $10 million. $14 million. Basura, bakit hindi ka na sumunod? Wala ka na bang pera? May lakas pa siyang tumaya sa ilang milyon, ngayong 10 million na. Ang mahirap na to, baka nanginginig na ang mga binti sa takot, ha 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 ha. Yung tagalipang mayaman na ang susunod, hindi mo na kaya. Kung ako sa'yo, aalis na ako rito ng nakayuko para hindi ka na mapahiya rito. Dahil sira na ang orihinal, ang kopya ay isa ring pambansang kayamanan, kailangan nating makuha ito ngayon. Mengmeng, magtiwala ka sa akin. Ako ang magtataas ng plaka mamaya. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Sinong nagsabing hindi ko kaya? $20 million! Gu Qianjun, panoorin mo akong talunin ka hanggang sa ikaw ay takbong bahag. Lilo, huwag ka nang magpanggap, wala ka naman talagang ganoon kalaking pera. Oh, alam ko na. Sigurado ay hiniram niya lang ang pera kay binibining ko. Liluo, talagang ikinahihiya kita, isa ka lang talagang mabahong palamunin, pwe. Wala kang pakialam kung manghiram man ako ng pera. Bakit? Takot ba si Master Gu na matalo ko siya? Takot ako sa iyo. $30 million. $40 million. $60 million. $70 million. Sinasadya mo talagang itaas ang presyo, no? $100 million. Susunod ka pa ba? Sige na. Hindi na po, hindi na. Sa inyo na ang kaligrapiyang ito. $100 million sa unang pagkakataon. $100 million sa ikalawang pagkakataon. $100 million sa ikatlong pagkakataon. Magbid ka pa. Mingmeng, maniwala ka sa akin? Hindi sulit ang presyong iyan para sa kopya, malalaman mo rin mamaya. Kapag hindi mo ito na ipaliwanag ng maayos, hindi kita mapapatawad. Pagbati kay Ginoong Gu sa pagkapanalo sa kopya ng prefasyo ng Orchid Pavilion mula sa dinastiyang Qing. Heto ang $100 million na cash. Kukunin ko na ang kaligrapiyang ito ngayon din. Basura! Gusto mo bang makita kung ang sulat na ito ay may anumang lamat? Pagkatapos mawala ng 7 million, gumastos ka pa ng 100 million. Master Gu, napakagaling mo talaga. Ikaw na basura ka. Wala akong pakialam sa $7 million. Kapag naibenta ko na ito, kikita ako ng hindi bababa sa $1 billion. Hindi mo kikitain iyan kahit sa ilang buhay mo pa. Huwag kang magsalita ng tapos. Malalaman natin ang totoo pagkatapos ng susunod na item. Basura ka talaga. Wala akong paki sa $7 million. Kapag naibenta ko na ang kaligrapiyang ito, kikita ako ng hindi bababa sa $1 billion. Hindi mo kikitain ang ganito kalaki habang buhay. Huwag kang masyadong kampante. Pagkatapos ma-auction ang susunod na gamit, doon natin makikita ang resulta. Sinasabi mo bang ang basag na plorong ito na may palitsuelas ay iniisip mong mas mahal pa kaysa sa kaligrapiya ko? Posible iyon. Talagang isang mahirap na walang alam. Batang kaibigan, ang katawan nito ay mula sa panahon ng Jin at ang swelas ay panahon ng Qing. Totoong parehong antigo ang mga ito. Pero ang halaga ng antigo ay hindi lang sa tagal. Mahalaga rin ang pagiging buo nito. Ang palitsuelas sa florera ay isang malaking bawal. Wala na itong gaanong halaga. Hoy, narinig mo ba iyon?
Ang kaligrapiyang nakuha ni Master Gu ay siguradong sa buong auction na ito ang may pinakamataas na halaga. May problema ba sa utak ang batang ito? Iniisip niyang ang basag na florera ay kapantay ng kay Master Gu. Oo nga, dahil lang nahulaan niya ang problema sa florera. Akala na niya ay napakagaling na niya. Ang susunod na item ay ang plorong puting porselana na ito. Ang panimulang presyo ay $10,000. Ang ganitong basura ay isinasama sa auction, talagang nakakababa ng antas. Tama. Gusto mo ba talagang mag-bid? Kahit hindi gaanong malaki ang $10,000, hindi mo dapat ito itapon lang. Meng-meng, magtiwala ka sa akin. 11,000. $11,000 sa unang pagkakataon. $11,000 sa ikalawang pagkakataon. Walang sinuman dito ang magbibid. Kapag nakuha ko na ang kayamanang ito sa murang halaga, magsisisi kayong lahat. $1 million. Hindi ba't ayaw mo sa plorong ito? Kahit hindi ko alam kung bakit ang basurang gaya mo, ay biglang gustong bumili ng sirang plorong ito. Kailangan ko pa ring itaas ang presyo para sa iyo. Gumastos ng mahigit $1,000,000 para sa isang plorong palitsuelas kapag nalaman ito ng iba. Magiging katatawanan ka sa buong mundo ng Antigo. Ayoko na nito. Gusto mo lang pala siyang lokohin kaya pala pinipilit mong makuha ang sirang plorong ito. Ihulog na ang martilyo, bilis! $1,000,000 sa unang pagkakataon. $1,000,000 sa ikalawang pagkakataon. Binabawi ko. Binabawi ko ang huling alok ko. Hindi pa ito tapos hanggat walang martilyo. Maaring bawiin dahil wala pang martilyo. Sigurado ba kayo, Ginoong Gu? Siguradong bawi na. Balak mo pa akong lokohin. Sapat ba ang talino mo para doon? Kanselado na ang alok na $1,000,000. Babalik tayo sa alok ni Ginoong Lee na $11,000. $11,000 sa unang pagkakataon. $11,000 sa ikalawang pagkakataon. $11,000 sa ikatlong pagkakataon. Ihulog na ang martilyo, bilis! Pagbati kay Ginoong Lee, nakuha mo ang plorong puting porselana na ito. Nagtagumpay ako. Nagtagumpay ako. Ha 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 ha. Nakita niyo ba yan? Gumastos ng mahigit $10,000 para sa basag na florera at tuwang-tuwa pa siya roon. Ha 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 ha, nakakatawa talaga. Liluo, hindi ko akalaing ang pakikipaghiwalay ko sa iyo ay magdudulot ng ganito kalaking pinsala. Mukhang nasira na ang ulo mo. Hoy, Ha, ha, Liluo. ha, ha. Mamaya tatawag ako ng mga kaibigan sa media para gawan ka ng espesyal na artikulo. Ang pamagat ay bumili ng malaking florera sa halagang $10,000. Isinilang na ang pinakamalaking sewing palad sa kasaysayan, si Liluo. Habang kaya nyo pang tumawa, sige, tumawa lang kayo ng husto. Bakit hindi mo na lang iwan ang florerang ito? Ako na ang magbabayad ng $10,000 na ito para hindi ka maging biktima ng social suicide sa hinaharap. Ayos lang ako. Maaari ko na bang kunin ito? Hindi naman ito mahalagang koleksyon. Maari nyo na itong kunin. Halika rito, Liluo. Tingin sa kamera, kukuhanan kita ng video. Bukas ikaw na ang magiging ulo ng balita. Ha ha ha. Siguraduhin mong malinaw ang pagkakakuha mo. Nababaliw na ba ang batang ito? Sa tingin nyo ba, bakit ang florera mula sa panahon ng Jin ay nagkaroon ng palitsuelas noong panahon ng Qing? Tingnan nyo kung ano ito. Ano iyan? Ang nawawalang obra maestra ni Maestro ng kaligrapiya Wang Zizi sa loob ng 1,000 taon. Ang tunay na prepasyo sa koleksyon ng Orchid Pavilion. Ang nawawalang obra maestra ni Maestro ng kaligrapiya Wang Zizi. Ang tunay na prepasyo sa koleksyon ng Orchid Pavilion. Ang tunay na prefasyo sa koleksyon ng Orchid Pavilion. Yaman na natin. Batang kaibigan, maaari ko bang makita? Sige po. Paano ito naging posible? Kung ito ay tunay nga, ibig sabihin ng ating bahay subasta ay nagbenta sa halagang $10,000 ng isang pambansang kayamanan. Ang kopya ay umaabot ng $100,000,000. Ang tunay na ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon sa halagang $11,000. Nakakuha ka ng gamit na bilyon ang halaga. Ang presyo ay tumaas ng milyong beses. Babaguhin mo ang kasaysayan ng subasta. 10,000. Kumita ng bilyon-bilyon. Lolo, akala ko noon, isa ka lang walang kwentang empleyadong opisina? Hindi ko akalain na napakagaling mo pala. Bigla kang kumita ng bilyon-bilyong dolyar? Nagkamali ako ng tingin sa iyo noon?
Magbalikan na tayo. Bitawan mo ako. Huwag mong hayaang magselos ang aking girlfriend. Napakakapal ng mukha niya. Imposible hinding-hindi ito maaari. Kung ito ay tunay na gawa, ibig sabihin ang kopya ko ay wala ng kwenta. Tapos na ang lahat. Master Gu, totoo ba dahil lang sinabi niya, baka naman niloloko lang niya tayo? Lilo, tingnan mo bilis. May sulat sa ilalim ng piraso ng porselana. Ang florera na ito mula sa panahon ng Jin ay nakuha ng isang eksperto sa panahon ng Qing. Sa loob nito ay ang tunay na prefasyo sa koleksyon ng Orchid Pavilion. Nang maghirap ang kanilang pamilya para hindi manakaw ang orihinal, pinalitan nila ang ilalim ng florera. Itinago ang orihinal sa pagitan ng basi at katawan. At ang sarili niyang kopya ng prefasyo sa koleksyon ng Orchid Pavilion ay itinago niya sa loob ng florera para malito ang lahat. Batang kaibigan, ang sulat na ito, maaari ko rin bang makita? Liluo, huwag ka nang magsinungaling dito. Ang tunay na prefasyo sa koleksyon ng Orchid Pavilion ay matagal nang nasira. Peke lang iyang dala mo. Tama si Lilo, akala mo ba ang auction ay ang iyong mahirap na probinsya? Mukhang nababaliw ka na sa pera? Siguradong siya mismo ang naglagay ng sulat na iyan. Ang lakas ng loob mong mandaya sa harap naming lahat. Mukhang ayaw mo na bang mabuhay? Wala pa ang resulta ni Maestro Kian, bakit mo nasasabi iyan? Noong una ay 90% lang ang sigurado ako. Pero matapos makita ang sulat na ito, sigurado na ako ngayon. Magkaiba ito. Talagang magkaiba. Magkaiba raw? Magkaiba. Narinig mo ba iyon yung tagali? Hindi ito katulad ng orihinal. Sabi ko na nga ba, ang mahirap ay mahirap talaga? Wala ka talagang swerte sa pera? Maestro Kian, ano po ba ang ibig ninyong sabihin? Maestro Kian, ano po ba talaga ang ibig ninyong sabihin? Gaan ang ulap, Lixing Dragon. Ang orihinal ay orihinal talaga. Kumpara sa mga kopya lang. Talagang kakaiba ito. Ang ibig ninyong sabihin? Mula sa araw na ito, lahat kayo ay mapapasama sa kasaysayan ng subastang ito. Ang sulat kamay ni Batang Kaibigan Liluo ay tunay na prefasyo sa koleksyon ng Orchid Pavilion. Maestro Kian, paano naman ang kopya ko? Kapag lumabas na ang orihinal, wala nang halaga ang mga kopya. $100 milyong. Nawala na. Totoo nga. Talagang totoo ito. Sisikat na tayo, magiging tanyag na rin tayo. Totoo nga pala ito. May problema. Malaking problema. Chairman, may bumili sa halagang $10,000 ng ating kayamanang nagkakahalaga ng $10 bilyong. Batang Kaibigan Liluo, may $100 milyong sa card na ito. Baka naman, pwedeng hiramin ang prefasyo sa koleksyon ng Orchid Pavilion para mapag-aralan ko ng 1 linggo o kahit 2 araw lang. At habang ako ay nabubuhay, anuman ang kailangan mong ipasuri, gagawin ko ng libre. Si Maestro Kian ay isang haligi sa mundo ng mga antigo. Kung mananatili kayo sa lungsod ng mga antigo, marami kayong madadalang malalaking kliyente. Maestro, masyado kayong magalang. Mayroon akong paraan na libre at walang limitasyon sa oras para mapag-aralan ang prefasyo sa koleksyon ng Orchid Pavilion. Gusto nyo bang pakinggan? Si Maestro Kian ay tanyag sa mundo ng mga antigo. Kung mananatili kayo sa lungsod ng mga antigo, marami kayong madadalang malalaking kliyente. Masyado po kayong magalang, Maestro. Mayroon po akong alam na libre at walang limitasyong oras para mapag-aralan ang prefasyo sa koleksyon ng Orchid Pavilion. Gusto nyo bang marinig? May ganyan ba kagandang balita? Sabihin mo na agad. Plano kong magtayo sa lungsod ng mga antigo ng isang espesyal na bulwagan para sa prefasyo sa koleksyon ng Orchid Pavilion. Kung si Maestro Kian ay papayag na magtrabaho sa aming lungsod ng mga antigo, hahayaan kitang mamahala sa bulwagang ito. At pagdating ng oras na iyon, maaari mo itong pag-aralan hanggat gusto mo. Sige, napakagaling yan. Papasok na ako bukas na bukas din.
Hindi ko na kailangan ng sahod. Ako na ang magbabayad para sa bulwagan. Huwag na rin kumuha ng gwardiya. Doon na ako titira araw-araw para mabantayan ito palagi. Manager Lee, tara na, tara na. Hayaan mo pa ako masilayan. Ang obra maestra ng maestro ng kaligrafiya. Dahil kung hindi, siguradong hindi ako makakatulog ngayong gabi. Lee Luo, naghahanap ka talaga ng gulo? Hayaan mo akong makita pa. Ang obra maestra ng maestro ng kaligrafiya. Kung hindi, hindi ako makakatulog ngayong gabi. Lee Luo, naghahanap ka ng gulo. Sinasabi mo ba na ito ang lalagyan ni Taishang Laojun ng iyong mga gintong butil? Oo, Huwag ka ngang magbiro. Ang lalagyang ito ay mabibili lang online ng $10. Wala namang Taishang Laojun sa mundong ito. Ano ba? ngayong magkasama na tayo, may mga bagay akong hindi dapat itago sa iyo. Anong bagay iyon? Sa totoo lang, may WeChat ako na nakakausap ang mga Diyos. Sa totoo lang, may WeChat ako para makausap ang mga Diyos. Ikaw. Baka naman may lagnat ka lang. Hay naku, tingnan mo kung ayaw mong maniwala. Marami pa akong WeChat ng mga Diyos. Sige na, alam ko na ang gamot na muling pagkabuhay ay napakahalaga. Pero ang pagsasama natin ay dahil gusto kita bilang ikaw. Wala akong pakialam sa gamot o kahit sa anumang formula nito. Isipin na lang nating galing sa Diyos iyon. At ang prefasyo sa koleksyon ng Orchid Pavilion. Hindi ka ba nagtataka kung paano ko na lamang nasa ilalim ito ng bote? Itinuro sa akin ni Son Wukong ang matang ginto. Sige na, sige na. Sa susunod ay turuan din niya ako. May gagawin pa ako sa opisina kaya mauuna na ako. Bukas ay formal mo nang kikitain ang mga magulang ko. Huwag mong kakalimutan ha. Hay naku. Hayaan na. Kailangan ko siyang dahan-dahang sanayin. Sa formal na pagkikita sa mga magulang, ano kayang regalo ang dapat ihanda? Matapos isuot ng ang marangal na ito ang JK Medias, nagulat ang mga immortal. Lahat ng mga immortal ay humanga. Ang piging ng Milokoton ay matagumpay na natapos. Malaki ang naitulong ni Kasamang Lee. Ibibigay ko ang banal na Lingji bilang isang parangal. Maraming salamat, kamahalan. Salamat, kamahalan. Ay, napakagaling. May regalo na para sa matandang matriarka. Pero kulang pa. Nasaan ang regalo para sa ulo ng pamilyang Gu? Hay, tingnan ko na lang ulit ang timeline. Uy! Dukang? Ang ninuno ng alak na si Dukang. Naalala ko, siya ang opisyal ng butil ng emperador. Tapos naimbento niya ang alak mula sa butil. Napakabango ng alak niya. Pagkatapos niyon, ninais ng mga immortal ang gawa niyang alak. Ginawa siyang diwa ng alak. Ang alak ng mga Diyos sa lawa ng Jade ay gawa niya. Silipin ko agad ang pinost niya. Libu-libong taon na, hindi na nakatikim ng alak ng mga tao. Kung matitikman ko lang sana. Ayos na sana. Gusto mong uminom? Napakadali lang yan. Ang mga biyaya ng ninuno ng alak, kukunin ko na talaga? Sa loob ng libu-libong taon, hindi ko na natikman ang alak ng tao. Kung matitikman ko lang ito, napakasarap sana. Gusto mong uminom? Napakadali lang yan. Ang mga biyaya mula sa ninuno ng alak, ay kukunin ko na talaga? May 3 uri ng alak. Siguradong may magugustuhan ka? Kasamang Du, mayroon akong tinatagong alak ng tao. Gusto mo bang sumubok? Kasamang Lee, totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre, maaari ko itong ipadala sa iyo ngayon.
Hahaha, maraming salamat kasama sa landas. Ilang libong taon ko nang inaasam ang alak na ito. Haha, kasamang Lee. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Ilang libong taon ko nang inasam ang alak na ito ng mundo. Haha, kasamang Lee. Sabihin mo lang ang anumang hiling mo. Simple lang. Gamitin mo lang ang iyong banal na alak. Bilang kapalit nito, napakabuti. May regalo na rin ako para kay pinuno ng pamilyang Gu. Ang alak na ito ng mundo ay may kakaibang sarap talaga, haha, kasama sa landas. Kung kailangan mo man ng banal na alak, sabihin mo lang sa akin. Ibibigay ko ito sa iyo. Asahan mo iyan. Hahaha. Maraming salamat sa iyo kasamang Du. Hay nako, itong aking mga banal na damo at alak sa pagharap sa mga magulang bukas. Siguradong magtatagumpay ako. Tito Gu, matandang matriarka, nagdala ako sa inyo ng ilang simpleng regalo, sana ay magustuhan nyo. Napakabait mo, Lolo. Halika, maupo ka. Isa kang empleyadong opisina na kumikita lang ng ilang libong dolyar. Anong maganda ang dala mo pag alis mo mamaya? Ibalik mo na lang yan. Lilinawin ko na. Hindi ako papayag na si Mengmeng ay magpakasal sa batang ito. Kaming pamilyang Gu, ang pinakamayamang tao sa Zheng, hindi namin kailangan ang mga mumurahing yan at saka. Ang kaya mo lang bilhin ay para sa karaniwang tao na hindi naman magugustuhan ni na Lola at Tito, hinding-hindi nila papansinin yan. Lola, matagal na rin po mula nang huli ko kayong makita at si Tito nagdala rin ako ng regalo. Lola, ito po ay ang mahirap mahanap na siglong Haring Lingji na nagkakahalaga ng milyon-milyon sa buong lungsod ng Zheng. Wala nang iba pang ganito. Para po sa inyo, sa buong lungsod ng Zheng, wala nang makikitang pangalawa. Para po sa inyo, May alam ako sa mga mamahaling gamot. Itong kabuting Lingji ay napakabihira, mabait talaga si Junjun. Tito, ang alak ay sa pamilyang Gu isang mahalagang negosyo. Itong bote ng alak ay ako mismo ang nagtimpla. Alam nyo naman, bata pa lang ako sa alak, interesado na. At pagdating sa talento sa pagtitimpla, mas magaling ako kay Mengmeng kung maibibigay nyo ang sa pamilyang negosyo ng alak sa akin. Siguradong gagalingan ko. Ang negosyo ng alak ang may pinakamalaking kita. Pinsang lalaki ang lakas ng loob mo. Para naman ito sa negosyo ng pamilya, kung alam ni pinsang babae o makahanap ng manugang sa bahay na marunong hindi ko na, kailangang mamroblema rito. Ikaw. Oo. May talento nga si Junjun sa pagtitimpla ng alak. Siya ay mahusay na pagpipilian. Tito, huwag kayong mag-alala, ako, hindi ko kayo bibiguin. Liluwo yang mga dala mong walang kwentang mga bagay, huwag mo nang ilabas para hindi ka mapahiya. Mukhang si Master Gu ay mabibigo, ang regalo ko ay mas maganda sa iyo. Tito, huwag po kayong mag-alala, ako pa hindi ko kayo bibiguin. Liluwo, ang mga dala mo na hindi naman kagalang-galang, huwag mo na ilabas, baka kapag naikumpara sa regalo ko. Mapahiya ka lang, ikaw lang din naman. Mukhang mabibigo ko si Master Gu, ang regalo ko ay mas maganda kaysa sa iyo. Ang kabuting Lingji ko ay nagkakahalaga ng milyon-milyon itong alak na ito. Kahit hindi mahal, pero ang resipe ay nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Ano bang maipagmamalaki mong kagalang-galang na bagay para ikumpara sa akin? Bata. Ayos lang maging mahirap pero ang pagyayabang ay hindi maganda. Isa ka lang ordinaryong tao, anong maibibigay mong magandang regalo at naglakas loob ka pang? Sabihing mas maganda ito kaysa sa regalo ng nag-iisang apo ng pamilyang Gu. Lilo. Ang pagbisita sa pamilya ay tungkol sa pagkatao. Ang regalo o anuman ay hindi mahalaga. Huwag mo nang piliting makipagkompetensya kay Junjun. Liluo, huwag mo siyang pansinin. Kahit ang regalo mo ay hindi kasing ganda ng sa kanya, pero wala akong pakialam. Ang regalo ko ay tiyak na magugustuhan ninyong lahat. Balak ko sanang bigyan ka ng kaunting hiya. Pero ikaw mismo ang nagpumilit na maging makapal ang mukha. Sige, ilabas mo na yan ngayon. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamatigas. Ang regalong ito ay para sa matandang matriarka, katulad ng kay Master Gu, isa rin itong kabuting Lingji. Katulad ng kay Master Gu, isa ring kabuting Lingji. Naku, alam naman ng lahat na mas malaki ang Lingji ay mas mabuti itong dala ko ay ang pinakamaganda na yang dala mong Lingzi. Baka naman kasing laki lang.
Nang isang daliri ang liit niyan, ganito kalaki. Paanong nangyari iyon? Ang bango ng gamot na ito ay umaapaw na talaga sa laki ng kabuting lingji na ito marahil ay nasa mahigit 1,000 taon na. Eksaktong ilang taon ay hindi ko na matandaan pa man ito ng pamilya. Ibibigay ko sa matandang matriarka. Talaga ba? Nako, napakabuti. Napakabuti. Matagal na itong nakita ni Lola na ikaw at si Mengmeng ay talagang bagay sa isa't isa. Para naman sa pangalawa, katulad din ito ng kay Master Gu. 2 banga ng napakasarap na alak. Bata pa lang ay nag-aral na ako ng paggawa ng alak. Ang dala ko sa pagkakataong ito ay hindi basta-bastang alak lang. Lalabanan mo ako rito. Hindi ka karapat-dapat ngayong araw ay matatalo ka ng walang duda. Tito, eksperto po kayo sa alak, maaari po bang pakiusap na tikman ninyo ang mga dala naming alak? Para makita kung alin ang mas masarap. Lalaban sa paggawa ng alak laban sa ninuno ng alak, pinapahiya mo lang ang sarili mo. Tito, eksperto po kayo sa alak, bakit hindi nyo po subukang tikman ang dala naming alak? At tingnan kung alin ang mas masarap? Ikukumpara ang paggawa ng alak sa ninuno ng alak, naghahanap ka lang ng kahihiyan. Liluo, huwag mo na masyadong isipin eksperto sa paggawa ng alak. Si Junjun ang matalo sa kanya ay hindi nakakahiya ah. Ang galing ni Junjun sa paggawa ng alak ay napakataas na talaga. Ang alak na ito, sa lasa man o sa bango nito, ay talagang nasa pinakamataas na antas sa merkado. Dalhin agad ang resipe sa kagawaran ng RD at simulan na agad ang produksyon. Maraming salamat sa papuri, Tito. Liluo, pinapayuhan kita na huwag mo nang ipatikim kay Tito ang iyong alak dahil kapag naikumpara na, ang alak mo ay tiyak na basura lang. Ayos lang. Baka sakaling mas magustuhan ni Tito Gu ang sa akin. Sige, titikman ko ng kaunti lang ng walang pagkukumpara. Ang bango nito. Ang bango naman. Halos buong buhay ko ay nasa alak na pero hindi pa ako nakatikim ng ganito. Kapag inilabas ito, siguradong magkakagulo. Ang lahat, Lolo, ibenta mo sa akin ang recipe na ito at gagawin kitang general manager ng kumpanya ng alak. Itong 2 bote inumin nyo muna. Ang recipe naman, hahanapin ko ulit. Sige, itatago ko muna ito sa loob ng vault. Liluo, lagi mo na lang sinisira ang plano ko. Naghahanap ka ba ng gulo? Bakit? Natalo ka lang, napipikon ka na ba? Ikaw. Hayaan mo na. Tara na tayo. Ayaw ko nang makipagtalo sa kanya. Nakaalis na sila. Humanda na kayo. Kasamang Lee, nasiyahan si Xiaotian sa iyo. Ito ang bago kong gawa, panimulang mahika ng sining ng Walutsyam, na magbibigay sa iyo pansamantala ng ilang lakas ng sining ng Walutsyam. Salamat Kasamang Yang. Sa susunod na ilalakad ang aso, tawagan mo lang ako agad. Napakagaling nito! Ang sining ng Walutsyam ay ang pinakamalakas na teknik ni Erlang Shen. Kahit na payak na bersyon lang ito, lalakas pa rin ang aking kapangyarihan. Hawak ko na ngayon si Gumeng. Huwag kang tatawag ng pulis. Dalhin mo ang prefasyo sa koleksyon ng Orchid Pavilion. Pumunta kang mag-isa sa lokasyong ibibigay ko. Nasa kamay ko na si Gumeng ngayon. Huwag kang tatawag ng pulis. Kung gusto mo siyang iligtas, dalhin mo ang prefasyo sa koleksyon ng Orchid Pavilion.
Pumunta kang mag-isa sa lokasyong ipapadala ko sa iyo. Naku. Nakidnap si Mengmeng. Hinto. Ang opisina namin sa lungsod ng mga Antigo ay hindi para sa mga mahirap na tulad mo. Ako ang bagong boss ng lungsod ng mga Antigo, si Liluo. Sino namang maniniwala sa iyo? Niloloko mo ba ako? Ang boss namin ay ang pinakamayamang tao ng pamilyang Gu na si Master Gu Qianjun, ang mog ni Master Gu Qianjun ng pamilyang Gu. Sa itsura mong iyan na mukhang pulubi, sa tingin mo ba mapapalitan mo siya? Sinusubukan mo talaga akong lokohin. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, tatawag ako ng pulis at makukulong ka. Pangalawa, $10,000 at palalayain kita. Naglalakas loob ka bang manghingi ng suhol? Ano naman kung manghingi ako ng suhol? Anong magagawa mo sa akin? Ngayon, $20,000 na ito. Anong nangyayari dito? Magandang araw po, manager. May nahuli lang akong manloloko. Gustong pumasok sa opisina natin. Papatikimin ko lang sana siya ng leksyon. Mukhang ayaw mo na yatang magtrabaho. Siya ang bagong boss ng lungsod ng mga Antigo na si Liluo. Di totoo ngang boss siya. Pasensya na po, boss, nagkamali ako. Ituring nyo na lang po akong parang utot at palayain na. Tao siya ni Gu Qianjun. Masama ang kanyang hangarin. Sibakin siya. Sige po. Yari na. Minalas talaga ako ngayon. Babae. Mukhang ang duwag na si Lilo ay hindi na maglalakas loob na pumunta. Asya, ay gusto ka lang paglaruan? Sigurado ako tinakbo na niya ang prefasyo sa koleksyon ng Orchid Pavilion. Ibebenta niya yon ng bilyon-bilyong dolyar. At kahit sinong babae ay mahanap niya. Ha 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 ha. Kung hindi siya darating, unahin na nating tapusin ang pinsan ko. Kapag naging pinuno ng pamilya na ako, tsaka ko siya ipapahanap. Mas mabuti kung darating siya. Agawin muna ang prefasyo sa koleksyon ng Orchid Pavilion. Pagkatapos ay silang dalawa. Ang sabay nating tapusin. Gu Qianjun, mamatay ka sana sa hirap. Huwag na tayong maghintay. Tapusin na siya. Bago kita tuluyang tapusin, hihiwain ko muna ang mukha mo. Para sa gitna ng matinding sakit, ay dahan-dahan kang mamatay. Tigil. Hahayaan kitang mamatay ng dahan-dahan sa sakit? Tigil. Liluo. Talagang naglakas loob kang pumunta rito? Tamang-tama ang dating mo para hindi ko na kailangang magpadala pa ng tao para hanapin ka. Ibibigay ko sa iyo ang prefasyo ng Orchid, pakawalan mo si Gumeng. Walang problema. Liluo, tumakas ka na. Kapag nakuha na nila ang gamit, hindi rin nila tayo pakakawalan. Ito nga ang orihinal. Itali nyo silang dalawa. Tulad nga ng inaasahan ko, mangongolekta ako ng ebidensya para ipakulong kayong lahat. Liluo, napakatanga mo talaga. Hindi ko akalaing madali kang maloko. Akin ang lupang ito. Magsisimula na ang konstruksyon bukas. Kayong dalawa ay ibabaon ko sa pundasyong semento. Kahit papaano ay may silbi kayo. Pinsang babae, huwag kang matakot. Kapag naging ulo ng pamilyang Guna ako, isusunod ko na rin ang tito para magkasama-sama na ang pamilya nyo. Gu Qianjun, hayop ka talaga. Huwag mong gagalawin ang tatay ko. Mas gusto pa niyang ibigay ang negosyo ng alak sa isang estranghero kaysa sa akin. Dapat lang siyang mamatay gaya mo. Kapag wala ka na, ako na ang magiging tanging tagapagmana ng pamilyang Gu. Sining ng Walut Siam. Gaya ng inaasahan kay Erlang Shen, ang sining ng Walut Siam ay napakalakas. Makikipaglaro muna ako sa inyo.
Sining ng Walut Siam. Gaya ng inaasahan kay Erlang Shen, napakalakas talaga ng sining ng Walut Siam na ito. Makikipaglaro muna ako sa inyo. Gu Qianjun. Sa loob ng maraming taon, napakarami mo ng ginawang masama. Hindi ka ba natatakot sa karma? Karma? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ang mga katulad nyo lang na karaniwang tao, ang natatakot sa karma pero ang mga taong gaya namin ay lalo lang uunlad. Itong prefasyo sa koleksyon ng Orchid Pavilion may dayuhang gustong bumili sa malaking halaga. Sa isang mabilis na benta lang kikita na ako ng $20 billion. Kahit magtrabaho ka pa habang buhay, ang kikitain mo ay hindi aabot kahit sa isang hibla ng buhok ko. Ang pagbebenta ng antigo sa ibang bansa ay labag sa batas. Ay naku, labag daw sa batas. Ay naku, tinakot mo naman ako. Ay naku, labag sa batas. Naku, tinakot mo ako. Hindi ako takot sabihin sa'yo. Ang mga napatay ko nitong mga taon, hindi na mabilang sa 2 kamay. Dito pa lang sa ilalim ng lupang ito, hindi bababa sa 5 ang nakabaon. Baliwala ang pagbenta ng antigo. Ano ngayon kung labag sa batas? Anong magagawa mo sa akin, ha? Sino ba si Master Gu? Siya ang hari ng lungsod ng Zheng? Siya mismo ang batas. Gu Qianjun, paano nagkaroon ng basura sa pamilyang Gu? Basura nga ako. Anong magagawa mo sa akin? Sa pamilyang Gu balang araw ang lahat ng dapat ay sa iyo. Ay magiging akin na lahat. Gu Meng. Inakala niyo bang darating ang araw na ito? Kasalanan ko dahil naging pabaya ako. Li Luo, patawad. Papakasalan kita sa susunod nating buhay. Meng Meng, huwag kang matakot. Hindi ka nila masasaktan habang nandito ako. Kasalanan ko, naging pabaya ako. Li Luo, patawad. Pakakasalan kita sa susunod na buhay. Meng Meng, huwag kang matakot. Nandito ako, di ka nila masasaktan. Ha 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 ha. Liluo o Liluo? Hangang-hanga talaga ako sa'yo. Ang tibay talaga ng loob mo. Malapit ka na ngang mamatay, nagagawa mo pang mag-aliw ng iba, ha 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 ha. Anong silbi mo riyan? Kahit sabihin natin ngayon nakatali ka na parang patay na baboy. Kahit may hawak ka pang sandata. Ano bang magagawa mo? Ha ha ha. Liluo, hindi ko akalaing mamamatay ka na ang tigas pa rin ng bibig mo. Sige, mamaya ay dudurugin ko ang mga ngipin mo, isa-isa ko silang babasagin. Tingnan natin kung ano ang mas matigas, ang bibig mo o ang martilyo ko. Tama na, ayoko nang makipaglaro sa inyo. Tutal, ang mga ebidensya ng krimen nyo ay halos nakuha ko na lahat. Sa totoo lang, mayroon akong WeChat para makausap ang mga Diyos. At mula kay Erlang Shen, nakuha ko ang sining ng Walut Siam. Kayong mga hamak na tao lang ay hindi sapat para talunin ako. Ha 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 ha. Liluo, sining ng Walut Siam. Gusto mo ba kaming mamatay sa tawa para makatakas ka? Ha 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 ha. Halos maiyak na ako sa katatawa. Liluo, bakit hindi ka magkomedyante? Li Luo, bakit ka pa rin nagsasalita ng ganyan? Sige, hindi na rin ako magpapanggap. Sa totoo lang, ako ang dakilang pantay sa langit. Haha, Liluo. Halika, subukan natin ang sining ng Walut Siam mo. Sige ba? Papatikimin kita.